Guys, at nandito po tayo magbablog para sa ating ulam for today. Tayo ay maghihiwa muna ng bawang. Ang ingay niya po. Mas maganda ang bawang pag pinipikpik muna bago siya hiwain para lumabas yung kanyang aroma. Itong katas ng bawang. Tips lang mga mami. Mga mami siya dapat. Tapos ng bawang, sibuyas naman. Medyo galit ako sa kutsilyo. Ano ba itong sibuyas na ito? Tagal mabalatan. Pahirapan, nakakainis. Ay, inabot na ako dito ng 1 taon. Okay. Hihiwain na natin. Siguro okay na yung kalahati. Medyo mahal kasi yung sibuyas dito sa amin eh. Okay na siguro yan. Sunod naman natin ang luya. Okay. Sa dami ng luya ko, hindi ko na alam kung anong kukunin ko. Yan. Kumuha lang ng konti. Balatan lang natin ng kaunti. Hiwain. Pero mas gusto ko yata na pinipikpik muna. Yan. Para lumabas yung katas ng luya. Tapos ng paghiwa ng luya, dito naman tayo sa kalabasa. Balatan natin ang kalabasa. Diyos ko, pahirapan to ah. Oh my God! Tigas niya po. Nakakatakot. Obvious ba na nahihirapan ako? Ayan. Ba yan? Anong klaseng hiwa yan? Okay. Pasensya na mga mami. Medyo makalat ako ah. Lagyan muna natin sa plastic. Siyempre, tatanggalin natin yung buto. Ayan, at sinisipon-sipon pa nga ako. Okay. So, napakatigas na talagang balatan. Wish ko lang hindi masama yung aking daliri.
hulaan nyo guys kung anong uulamin natin for today. For today's video. Ehe. Yan. Ang hirap niya guys. Grabe. Alam niyo ba yun? Ang tigas. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Diba? Oops. Actually, ang hirap magbalat ng kalabaso. Talaga. Parang feeling ko nasasama na yung balat ng daliri ko. Uy. Pahirapan talaga tayo dito sa kalabasa. Okay, nakadalawa na ako. At ito naman ang last. Diba? Taras pa naman ang kutsilyo ko. Nakakatakot. Dahil nagtitipid tayo, ano kayang uulamin? Ano kayang lulutuin ko pala? Walaan nyo. Tipid yan guys. So nabalatan na natin siya. Hiwa-hiwain na natin siya ng pa-cubes. Tama ba? Mara na. Basta pa-cubes, okay na yan. Nakikita nyo ba ang paghihiwa ko? O yung kamay ko lang nakikita nyo? Okay, last one. Nawalaan nyo na ba kung anong ulamin namin? Ito na yung mahiwagang sitaw. Siyempre, hindi na secret yan. Alam nyo na yan, di ba? Tinanggalan ko lang yung dulo. Oh, nalaglag pa talaga siya. Hiniwa ng naayon sa laki. Yan. Dapat pantay-pantay po para maganda tignan. Okay. Bali, hindi ko pa pala siya nahuhugasan ha. At ito nga, oh, may nilaglag pa. Ayaw pa magpahiwa, no? Alam nyo ba,
guys, sa totoo lang, challenge talaga sa akin ang pagbabalat ng kalabasa. Grabe kasi tigas niya. Diyan ako madalas nagkakasuga. Nararamdaman ko ngayon parang meron akong sugat. Ayan. Sabi na nga ba, oh. Ay! Ayan ang sugat ko, guys. Nakikita niyo ba? Naku, maabdi na naman ito. So, yan. Tapos na tayo sa isang tali ng sitaw. Mas more on kasi ko talaga sa sitaw kaysa sa kalabasa. Kasi nga, sobrang tigas niya talaga balatan. So, ito na yung next na sitaw. Sabay-sabay na natin siya para mabilisan na. Kasi, ang oras na yun. Ayan. Narinig niyo ba yun, guys? Parang may nagsina. Yung anak ko yun, sinisipon siya. Yan. Wait na lang po at matatapos na tayo sa paghihiwa. Then next naman natin yung pangsahog. Yung sasahog natin dito actually yung taba na natira sa nilaga kagabi. Since hindi sila mahilig kumain ng taba, isasahog na lang natin. Dagdag pampalasa rin yun. Huwag kayong maarte. Ang kalat ko, guys, no? Pasensya na. Okay, next natin itong, actually ito yung taba. Yung taba na natira sa nilaga kagabi. Ayaw kasi nilang kumain ng taba, maaarte sila. So isasama na natin yan sa gisa. Kayong maarte, gawain din nyo yan. Char. Gawain lang natin ng konti, para medyo may pampalasa-lasa. Tapos, bale, meron ako dito ng taba na ay laman pala, actually laman. Laman siya na bago, bagong laman, hindi laman na luma. Ayan, galing pa yan sa rep. Laman. Ito naman laman, puro laman. Ayan. Ay, may taba pala itong isa. Ano ka bang vlogger ka? Ayan, hihiwain lang natin sila ng maliliit. I mean, maninipis pala. Ayan. Para, syempre, panggisa nga, diba? Okay. Okay, ayan. Mga dalawang gayat lang to ng baboy na binawas ko dun sa yung pang-aadobo ko sa susunod. Okay na siguro to, guys. Ba't hindi nga pala nakatapat yung camera ko? Yan. Okay. At ito naman yung taba. Ako, pahirapan tayo ng hiwaan dito sa taba. Mabuti na lang. Matalas. Ganyan. May naman pa pala dito. Okay. So, guys, okay na. Ready na po siya. Ready na yung ating
panggisa, pangsahog, at yung mga gulay. Ito yung karne, bawang sibuyas, luya, at ito yung kalabasa at sitaw. Bali, ang gagamitin ko dyan na panggata, ito lang. Nor. Ginataang gulay. Since mahal kasi ang gata ngayon, kaya magtsaga muna tayo dito. Okay. Isama-sama na natin siya dito. Oh, may puto pa. At eto nga guys, maghuhugas na tayo. Eto na nga. Sorry guys, naputol ang ating video. Hugasan na po natin ang mga gulay. Madilim ba? Ano to? Natanggal. Kanawin mo lang. Okay na yan. Okay. Hindi naman masyado marami yung gulay, guys. Okay na yung mga ganyang hugas-hugas lang. So, next naman natin yung kalabasa. Next natin yung kalabasa na napakahirap balatan sa totoong buhay. May nasama pa na sitaw. Ano na rin yan. Huwag tayong masyadong magaso sa tubig. Okay. At ito namang karne. Hugasan lang natin ng bahagya. Oh, may bilang. Dito na tayo sa pagigisa. Nagigisa na tayo, guys. Pasensya na kayo sa aking kusina. Medyo pangit. Okay. Na tayo. Abot pa yung aking video. Actually, may masika na siya kanina eh. Yung ano ba ito? Hindi naman ito marumi eh. Pinaprituhan lang ito ng itlog kanina. Ilagay lang natin siya ng konti. So, ito ngayon, konti na parami. Ano ba yan? Konti na, diba? So, painitin lang natin ng konti. Pasensya na rin sa aking kawali at medyo matagal ko na rin itong nagamit. Ayan, medyo mainit na. So, mag-isa na tayo ng... Actually, sibuyas talaga yung inuuna ko, guys. Na ng konti ang apoy.
ko, no? Hindi. Next natin yung bawang. Siguro alam nyo naman ano, magkano mag-isa. Sisiw na lang yan sa inyo. Next natin yung luya. So, ang hinihila. Diba? Naririnig nyo. Next natin itong sariwang taba. Sariwang kanin. Since hindi pa sila nagigisa. Pero natanggal yung lansa. Naririnig ba ka guys? Nilalagyan ko siya ng patis pagkatapos igisa kasi para mawala pa rin yung lansa niya at kumapit syempre yung lasa ng patis. Konti lang naman. Tapos isasalit mo lang itong luto na taba. Yung natira kagabi na nilaga. So, tapos natin halong-haluin, tatakpan lang natin ito na ilang minuto. Mga medyo lumambot yung kanin. So, ito nga, after ng ilang minuto, check na natin. Uy, putok-putok siya. Atin ang ilagay ang kalabasa. Matigas nga siya, kaya dapat siya talaga yung inuuna. Tatakpan lang din ulit natin ito para medyo lumambot ng bahagya yung ating kalabasa. Matigas pa rin siya, guys. Pero ilalagay na natin yung sitaw. Pero bahagyan silang magpantay. Hindi kasi maganda sa gulay, guys, yung overcook. Takpan ulit natin siya at habang tinatakpan natin siya, tayo ay gagawa ng gata niya.
Ihahalo natin sa tubig ang nor, ginataang gulay. So, ito guys. Ayan. Tama ba? Nakikita niyo ba? Lalagyan na ng konting tubig. Wala tayong gunting. Kaya, ngipin-ngipin lang. Okay na. So, ito-check na natin ulit kung ating gulay. So, pantay naman sila. Lalagyan lang natin siya ng konting asin. Naglalagay ko ng paminta eh. Ang iba kasi hindi naglalagay ng paminta pag gata yung buto. Pero ako kasi naglalagay ako ng paminta. Dagdag pampalasa rin kasi. Ay sorry, natatakpan ko yung buto ko. Gaya nga ng sabi ko, hindi maganda sa gulay yung overcook. Kaya ilalagay na natin. Ginataang gulay. Pero inaano natin natin. And then, hahayaan lang natin si gataang magpalambot ng ating gulay. So, ayan. Tatakpan lang natin siya. Ulit. May naapoy lang yan guys ha. Masunog. Ay, wait pala, nakalimutan ko. Lalagay pala ko ng konting suka. Konting-konti lang. At hahayaan lang natin takpan. So, ito na. Titingnan na natin. I-check na natin maigi kung okay na ang ating ginataang gulay. Hindi gagamitin na. Oh. Sa ilalim wala pa ron.
Medyo matigas-tigas pa, kaya tupan pa lang natin ng konti. Okay. So guys, luto na ang ating luto na yung ating ginataang gulay. Kalabasa na may sitaw. Tatakpan lang din natin siya ulit dito. Patayin yung apoy. Para hayaang maluto ulit. Para hindi siya ma-overcook. At habang niluluto ng kawali, tayo naman ay maglilinis ng isda. So, ito na. Maglilinis na tayo ng isda. Ito yung magandang para sa gulay. Pitong isda. Pitong galunggong. Buti nga magaganda yung galunggong ngayon eh. Yung nakaraan ang pangit. Asensya na kayo sa kamay ko guys oh. Doon talaga pag tumatanda na. So, linisin natin ito. At hugasan ng maigi. Lalagyan na ng asin tapos ipiprito. Sisilang sa inyo yun, di ba? Pasensya na talaga guys ha. Ang pangit ng kusina ako. Ito lang talaga yung nakayanin ko. So, natagan na natin yung hasang niya. At eto nga, babanlawan ulit natin para malinis na malinis. Iyaman ka sa tubig na hinaan natin ng konti. Tanggalin natin yung mga dugo-dugo. Hate ko talaga yung mga dugo-dugo na yun eh. So, ilalagay natin siya dito sa strainer para hayaang tumulo ang mga tubig. And then, maarte kasi ko kaya huhugasan ko ulit siya. Gasos ko sa tubig niya. So, hayaan lang natin siyang tumulo, matanggal yung tubig, at lalagyan natin siya ng asin. Text ko lang pala ilagayan ko ng asin. Matagal na to sa akin. Hindi lang maghalo yan guys. Para iwas tinik. Matitinik yung ating mga kamay. Ngayon ganyan lang. Nalalagyan na kasi lahat yan. Hindi naman kailangan ng masyado maalat. So, ito na nga. Tayo ay magpiprito na. So, guys, ito naman ang ating video ng pagluluto ng isda. Iba naman ngayon ang gamit ko, kawali. Since may laman pa kasi, yung isa kong kawali. Ayan. Ililipat na natin siya ulit sa mangkok.
aking kawali. At eto nga, mainit na yung kawali. So, ilalagyan na natin yung mantika. Actually, itong mantika na to is used oil na siya. Pinagprituan ko to ng baboy. Nakaraan. Medyo nilakasan ko na yung apoy para medyo uminit agad. Bakit? Mamaya na. Sige na, doon ka na. So, ito na guys. Ito na pala guys yung ating gulay. Tayo naman ay may puplito na kahingong. So, inaano natin ng konti. Alam na natin medyo mainit na. Ilagay na natin. Ilagay yung bowl. Ginamit ko pala dito yung kawali ay yung non-stick daw. Non-stick daw. Try natin. Non-stick daw eh. So ito nga. Try na natin kung non-stick talaga itong pan na to. Nabili ko lang sa TikTok. Wow! Legit nga. Non-stick, hindi nga siya nabikit. Unlike dun sa una kong kawali. Diyos ko, pahirapan. At yun nga ako, naputok-putok pa. Oh my God, hindi siyang balik sa rin. So, walang kahirap-hirap. Diba? Hindi na ako mahihirapan. Nabili ko lang ito sa TikTok ng 198, parang ganun. Free shipping. So, ayan. Bali, meron pa ako natira dito na 4 pieces. 4 pieces. At paghanda na rin ako ng paglalagyan ng rough finish na prito. Na finish na fish. So, ito na guys. Kukuhain na natin yung naprito natin isda. Kasi medyo na-toasted na sila. Kita mo ng isda na itong liit. Papay kitty. Thank you. What? So, yan. Patuloyin na muna natin ng konti. Since meron naman tayong tissue paper, sayang pa rin yung mantika. Ayan.
Lagyan na natin yung iba dito sa gilid. Ayan yung last. Okay, tumatawsik po siya. Nasa na ng konti ang food kasi nilaan ko sa kanina. So, ito, babansayan na ulit natin yung pangalawang salang natin. Diba? Napakadali yung balik sa rin. Nalilinig ba ako guys? Naiinit kasi ang mantika eh. Ayan. So, ito. Malapit na siyang maluto. Andito naman ang isda. Ang cute. Ang kay Kitty. Medyo umuusok na ng konti. Diba? Ang cute niya. Balikan ulit para medyo toasted. Mas masarap kasi kumain ng isda. Lalo na pag toasted siya. So, ayan nga, pumuputok-putok pa siya guys. Ibig sabihin, medyo hindi pa siya luto. Hindi pa masyadong luto yung loob. Ang kasabihan nga daw, kapag pumuputok-putok pa ang isda, ibig sabihin, hindi pa masyadong luto. Tama ba? Iba kasi yung naluto sa labas, kesa naluto sa loob. So, medyo toasted na siya, kaya kukunin na natin. Parang munti ko na siyang masunog, guys. Na over. Fried is over. Ayan, guys. Naririnig niyo pumuputok pa, diba? May pagputok pa siya. Okay. Patayin na natin yung kalan. Hayaan natin yung mantika ang magluto sa isda. Walang hindi sayang sa gasol. Medyo paluto naman na siya. So, ito medyo toasted na siya. Toasted. Ayan. Finish! So, okay. Ito na at so, ayan na yung aking nalutong ulam ngayong gabi. Thank you for watching.